Sa episode po na to, special po ang mangyayari. At yun, ngayong araw po ang simula ng bagong yugto ng I Am Harabas channel. Especially po sa ating pag-aalaga ng ibon, sa ating aviary. So ngayon mga Harabas, papunta tayo dun sa facility kung saan kukunin natin yung ating mga ibon naalagaan. So kwento ko po, parang more than 1 month ago, nag-message po sa akin si Doc Miko. So kilala niyo naman po siya, no? Madalas niyo po siya makita sa vlog ng I Am Harabas channel. Siya po yung wildlife vet natin dito sa San Jose. So under po siya ng DNR. So nag-message po siya sa akin kung pwede daw makipag-collaborate about sa mga hayop, o especially sa mga ibon na sinurrender. So sabi ko, I'm more than willing po to help ba sa ating DNR. Especially gusto kong makatulong dahil dun sa mga hayop ba. Kasi alam niyo naman, medyo mahilig tayo sa mga hayop, mga Harabas. Mahilig tayo maglaga, especially mga ibon. So, pumunta ako sa kanya sa TCP, sa Tama Raw Conservation Office, para i-discuss yung details, para pag-usapan namin yung details. So, ayun nga. Dahil ang dami pong surrendery, kasi ang dami pong illegal trade mga Harabas. So yung mga nag-illegal trade po na yon, bukod sa nakasuhan sila ng cybercrime, kinumpis ka po yung kanilang mga alaga, exotic. Tapos yung iba, native species natin dito. So napuno po yung facility ng DNR, May facility naman po sila, pero hindi nila kayang i-accommodate lahat. So kaya nagsabi sa akin si Doc Miko kung pwede daw makipag-collaborate. So, yun nga, sabi ko, di ba, willing akong makipagtulungan. So, kaya, ayun mga Harabas, kukunin na natin yun yung mga ibon, at saka yung mga sinurrender, yung mga unwanted pet na wala nang paglagyan. So, kaysa naman po mamatay sila or euthanasia or yung mercy killing, bukas palad po nating inopen yung ating likod bahay, nagpagawa tayo ng mga aviaries para ma-accommodate yung mga ibon po na yun. So mamaya po pag-usapan natin kung ano yung mga plano, kung bakit ako, kung bakit sa akin, at kung hanggang kailan ko, ano yung limitation ng pag-aalaga ko na yun, at kung hanggang kailan ko sila alagaan. Mamaya pag-usapan natin yan with Doc Miko. So para mamaya smooth na lang yung pag-transfer natin. Alright, kita-kits tayo mga Harabas mamaya kapag nakakarga na dito yung mga ibon, Kita-kits po. Tama Raw Conservation Office. Yan. So karga lang po natin yung yung ating mga cargo. Yun, nakarating na po tayo dito sa bahay at ito na yung ating mga precious cargo. Medyo na-stress ata sa init. Di bale, na sila sa bago nilang tahanan. May isang pogi dito, pasilip-silip oh. Uy. Mamaya papakilala ni Doc Miko yan. Tara. Tignan natin. Meron kagad yung pasyente dito. Kulang isang paa, no? Ihiwalay nyo na lang po muna. Ito Doc yung area. Yun, paikot. Yun pala eh. Pwedeng gagawin pa yan, yun, paikot. Pag sir, okay kayang kahit at least once a week puntahan namin dito para i-check din namin yung mga Pwede. Pwede, damay na natin yung mga nagawin. Kaya nga, oh.
Sige. Para mainam nga yun, para ma-check talaga sila, yung health nila. So, dito po yung ano, ito yung malaki. Dito yung Brahmini. malaki species natin. Sige. So, papakilala ni Doc Nico yung species na ilalagay natin dito mga karabas sa, Kasi yung gloves. sa pinakamalaking aviary natin. Okay, ano pong unang iyan natin? Bali, Doc, ito yung plano po is dito yung ano, Brahmini. Dito yung finches at yung Dove. Barbary. Dito yung ano, yung mga parakeets. Regars. Oh. Dito. Tapos may dalawa pa doon. May dalawa pa doon din na Ayun, pwede sige, yung sir. ano. Pwede yun. Tsaka ito, itong grass owl. Samantala. Sino ba yung una? Sino ba yung brown? Ayan. Ito na yung una nating species. Yan. Yan. Tukaan time. Kaya naman. Hindi na sila ganun ka-aggressive. Nananakmal lang po sila. Ayan. Hindi palang buksan dito. Buksan na lang pala natin dito. Naka-screw pala. Kaya yun na po. Kunin na lang natin siya. Ayun, oh. Ayun. Yan. Special yung cage niya, no? Laki. Patungan. Yan. Bali ito, dito, permanente na siya dito. Permanente siya kasi hindi na siya pwedeng i-release talaga sa wild. Dahil nga, anyway, Balipakpak. explain ko further later on. Yun, oh. Wow, sabi niya. Iba to, ah. O nga na. Iba to, ah. Ibang place to, sabi niya. Kaya ano yan, eh, oh. Kaya medyo may mga baitang-baitang ba. Patungan niya. Patungan niya. Ngayon, observe namin kung kaya niya talagang pumunta sa perch. Pag hindi, mag-add pa ako ng mga ano, pwede niya gawing Dagdag pa. hagdan. So maganda po yan, parang na-exercise. Ayun. Oh. May bago siya, oy. Kakaibang lugar to, sabi niya. So, mamaya mga karabas, i-montage natin yan. Ano lang muna natin, i-release muna natin sila para hindi masyadong ma-stress. Ito, Natin. itong mga finches. O yung mga dove muna. Pwede po. May sige mga dove muna. Meron po tayong Barbary Dove. Ito po yan. Ito yung nilagyan natin halaman kasi hindi naman sila matuka sa ano, sa mga dahon-dahon ba. Eh sa loob kaya natin i-ano, para sure, no? Yan. Para sure dog tayo kasama ng finches. Yan pwede pong pagsamahin kasi hindi naman sila aggressive. Oo. Pwede silang magkasama. Nagpupugad na to, nangingitlog na yung mga yan eh. Ayan, sakto na yung mga pugad na yan. Ayan, sakto sa taas. Wow, sabi nila bago to. Dumating pa nga uli yung order kong ganyan. So, isasabit natin yung lahat, Mac. Para marami silang pugad. Tingnan mo yan kung may itlog pa. Pwede po yun, isama na lang dyan, no? May itlog? Meron? na. May itlog na Ayan. naman? Oo, ilagay mo na lang dyan. Lagay na lang nanin yung po sa taas mamaya. Yung mga itlog. Gawan ko na lang siya ng ano dyan, place. Tumuka-tuka agad ng mga ano. Ngayon lang sila nakalaya Oo, eh. ng mga Late lang shell. ang lagayan namin eh. Malwan-alwan dito. Alwan-alwan, sabi maganda. nila. Yan, sige sir, pasok nyo na lang yan bago mabibilis yan eh. Kaya nga, oh. Ganda ng sound nila eh. Labas agad sila. Oh. Yan. Oh, ano agad ah? Namarako agad ah. Ay, lumabas ng mga finches, oh. Bastos. Nanligaw agad, oh. Labas na kayo. Ayan na lang natin yung mga ano naman po. Okay, hayaan natin yan muna. Tapos ito, yan. Dami. Yung mga Budgerigar. Dito yan sa kabila. Kasi po ano. Ayan.
Mas dumami sila ata nung unang ano ah. May dumating pa po. May dumating pa. Yung, di ba yung nahulihan, sinurrender na lang niya yung mga bodies. Yung iba. So, ayun nga no, mga kaharabas. Hanggat maaari talaga, ayun nga, iwasan natin yung pagbebenta ng walang papel. Kasi nga, pag natsambahan talaga tayo, cybercrime. Di ba, Dok? Talagang may kaso eh. Illegal pet trade din po yan. Alis ka na lang dyan, Oo. Don. Hayaan mo lang silang lumabas. Pag may lumabas na isa yan, susunod na yan. Alam na, kita nila yung ano, nilabasan yan. Pwede yan, sir. Hindi na namin kasi pinakain at ibabiyahin natin eh. Lagyan nyo ng pagkain yan dyan, maglalabasan Pwede, yan. pwede oh. Paso yung abrad ng pagkain natin, yung African mix. Dagdag yan. Sampo. Walo. Ayun pala, pala Dami. binigyan natin. Buti malaki naman to, kaya okay naman sila. Tsaka naka-ready yung mga pugad oh. Hindi ko nilagyan ng halaman to, at saka kasi matindi rin sa halaman eh. Ubusin nila yan. Oo. Sampo sila. Wow! Liparan sila oh. Mas nakakatuwa yung ganyan guys, nandiyan sila sa maliit na ulungan. Oo. Nakakaramdam na sila. Oh. Nakaramdam na. Yan dyan po, lagyan mo lang kahit nakatabo yan pag nakita nila yan. Ayun na, kalabas na iba oh. Oh, biglang tukaan ng ano ah. Para bulan mo lang dyan, mark mo na. Dito ah. Ayan oh. Diyan lang muna. Nagawa natin ng pakainan yan maya. Ayun oh. Ito din nga, lagyan mo rin to. Ang tunog pala nila parang ano no? Yung... Parang tukmo lang yan. wag, Dito mo lang, ano mo lang dito. Ay. Ang maganda pala sir, lagyan nyo ng lambat dito. Oo, lambat. Para pag lumabas ay. Tsaka yung ano po, yung pwedeng tawag dito, kurtina. Kurtina Oh, na yung tawag dito, yung pantali. Para pagbukas, hindi yan sila basta-basta lalabas doon. Yung mga kalapati okay lang yan eh. Hindi naman yan Ito mga bibili. At saka nakapwesto na kasi sila dito eh, agad-agad eh. Nagulat ka maka, muntik na yun. Mabuti pumasok ulit sa loob. zebra. Ayun na, naglalabasan na sila. Labasan na. Ito po, available pa hanggang dyan. Pagapang hanggang dito. Yun pala. Hanggang dito sa kalahati. Tapos papataasan ko konti yung bakod, tapos papataniman ko ng kawain sa likod. Para malamig. Para malamig yung kawain. Tsaka mga puno, may mga naka-ready pong mga puno eh. Ito nga oh. Sa'yo pa rin po ba yung kabila na yan? Iba na. Diyan sa kapitbahay. Itong likod na to. Ay, yung likod dyan. Tataniman ko sa... Yung mga lang, Chinese bamboo. Oh. Yung mga hanggang dyan lang ang taas niya oh. Yung hindi lumalaking kawain talaga. Para lang mas malamig yung area. Tsaka lalagyan ko po itong ano to. Sa pangganto dito. Hindi pa lang dumadating yung order ko online. Kasi ninyo yung mga finch, mahina silang lumipad. Kasi ano yan eh, kahit siguro nung pinanggalingan nila, mahina, maliit lang yung kulungan nila. Ayan, tignan nyo. Halos hindi sila makaangat. Oo nga, no. Pero later on, ma-exercise yan sila. Ayun yung mga problema namin usually sa mga nakukumpis ka na ibon, na nare-rescue, tapos nakakulong lang sa maliliit na kulungan. Hindi na de-develop yung flight muscles Yun nila. lang, oh. Pinakamahirap yung pagka inakay. Kasi dinidevelop nila yun eh. Kung kunyari inatakay siya, may hirapan siya. Halos sobrang tagal niyang Pero may chance, Doc, na bumalik ulit yung ano. may chance, pero mas slim kapag yung nakuha siyang maliit pa lang. Kunyari nahuli siya wild caught, na adult na. Kahit pa paano yun, nag-atrophy lang yung muscle niya, pero may din ma-develop ulit. Unless yung katulad nito na barrel, wala talaga. Wala talaga, no? Wala nang chance. Minsan naayos namin yung pakpak nila hanggang makapilipad ulit sila. Pero katulad nito, hindi na talaga kaya. Kasi nabasag talaga yung buong buto niya eh, nung nabarel. So, gano'n na nga mga karabas, no? So, since nabanggit na ni Doc yung gano'n, nag-usap po kami na itong area po natin dito, kumbaga, nakikipagtulungan tayo sa kanila, kay Doc, at sa DNR na gagawin po itong semi-rehabilitation facility ba?
Kumbaga, maliit lang naman 'to area natin, pero kahit pa paano makatulong man lang tayo. Na yung tipong tulad nun yun. Actually, natira sa facility nila, may mga agila pa doon na kailangang i-rehab. Tapos, once na yun po ay naging okay na train na uli na capable na sila uli sa wild, i-release po yun. So, parang ganito po yung mangyayari dito. Na kapag may available na cage pa tayo na medyo malaki-laki. For example, may dadalhin si Doc na agila na kailangan nating i-rehab, which is magtutulungan naman kami. Katulong din natin si Mamak doon. So, dito po natin i-rehab yun. Kapag okay na uli, i-release po natin. So, ganun po yung mangyayari dito. Since nga ito, nakwento ni Doc Miko, itong Brahmini kite na to, papangalan nating ulap, si ulap. Kasi kailanman hindi niya na maabot ang ulap. Ito po ay nabaril. Ang istorya nito, Doc, nabaril siya, tapos ano po, sinurrender o na-apprehend? Ano po yung sinurrender na lang? Sinurrender na lang. Barangay po ang nag-surrender. Ang barangay nag-surrender. Siguro sinurrender sa kanila or inano nila? Parang sinurrender na lang po sa Sinurrender kanila. na lang Parang nakita lang abandon. Tapos, ayun, tapos sinurrender sa Senro San Jose. Tapos dinala po sa akin. Ganun. So, ito po, sa case ni Ulap, habang buhay na po siya dito siguro kasi hindi na po siya pwedeng, kahit anong rehab po yung gagawin natin, hindi na siya pwedeng mabalik sa wild dahil nga po basag na yung ano niya, Doc, no? Ano bang nangyari, Doc, sa may pakpak niya? Una nabasag yung ano niya, yung pinaka head ng humerus niya. Yung sa joint siya mismo nabasag eh. So, ang kinailangan ko kasi itong sa mga ibon kasi, itong part na to ng mga ibon is part pa rin sila ng respiratory system nila. Talaga po. Kumbaga ito rheumatic bone, may dito humihinga pa rin sila dito sa mga buto nila dito. Kaya ang una kong kailangan is iligtas yung ayun kasi pwedeng magkaroon ng infection ng lung infection kapag nabasag tong mga humerus nila eh. So ayun muna, inayos muna natin yung humerus niya, nagtanggal ng mga butong nabasag, ganon. Sinicure ko muna yon na hindi nagkakaroon ng mga profuse na bleeding, ganon, at saka hindi exposed. Ayun, sinara na namin. Marami natanggal kasi ng mga fragments bone fragments. Kaya hindi na rin talaga. Ang inawa na lang namin, tinlip na lang namin para kahit pa paano, medyo hindi bagsak na gagaling, at least naka-autopipang gano'n. Tabi pa rin siya. Kasi pag bagsak yan, dadrag na lang yan. Dadrag niya. Pangit na yung quality of living niya. So at least to, halos bumalik din sa dati yung pakpak niya. Yun nga lang, hindi na siya makakalipad. Hindi na. Paano lang siya, hap-hap na, patalon-talon na lang. Lakad-lakad, ganyan. Ayan. Ayun. So Mac, ano pala natin to? Babaguhin natin yung tubigan natin. Kailangan daw, sabi ni Doc, medyo malapad siya. Medyo mababaw pero medyo malapad. Kasi naliligo siya. Kailangan niyang yun, kasi pag yan, nagababad yan na buo na gano'n. Talaga? Sa tubig. So mga at least siguro ganitong lalim. Ari po yan. Mga 4 inches. Yan ang lalim siguro. Dito na lang yun, Brad. Pwede yung gano'n sir, para plato. Parang 4 inches yung pinakamalalim bago pag gano'n. pag ganun. Pag ganun ako. Pag ganun siya mismo. Lapad. Tapos malapad. Tapos dito na lang natin lagay sa ano. Yung kasi yung ginawa namin to kayo. Opo. Pwede rin naman po yan, iniinuman pa rin nila yan. Kasi ang kailangan nila liguan. Kaya nga, lagyan din natin yan. Tapos doon, yung isa na yung pakainan kasi niya yun. Baka doon natin sanayin na kakain siya. Kasi yung pagka nakikita niyo, naobserbahan niyo kuya na naliligo yung ibon. Isa yun sa mga nagbibigay ng sign sa inyo na healthy pa yung ibon. Ayaw nila yung hindi naliligo eh. Kasi naliligo sila pala. So lahat ng natin, Brad, lagyan natin to ng ganun. Ng paliguan. Pati dito sir, kahilig maligo nito Kaya mga nga, finches, no? Napapanood ko po sa kasi nung nabanggit niyo po na may finches, inaral ko rin siya, pinanood ko rin yung mga sa kanya. Kailangan nga talaga ng liguan. Yan na natira, dalawa na lang. Ay, isa na lang. Dalawa nga, yung pati pilay. Lumbo. Ay, lumpo, may natin yan. Ayan. Bigyan natin ng... Mga PWD na kayong ibon dito. Ayun, no? Grabe manligo yung yun, Talagang paglabas, nanligaw agad, oh. Ito isa, naliligaw din, oh. Ay, hindi, siya, parang babae. Babae ata. Hindi, lalaki niya. Yung mga sa pinches, yung mga mahuni, sila pala yung lalaki. Mga lalaki po. Diliit. Match na match lang sila dito.